Wala kayang dapat sisihin o managot para maparusahan sa nangyari na yan. Kahit gawa siya ng kalikasan, gawa ng bagyong Tino. Lalo na ang dahilan tubig galing sa baha, tumalon sa mga kabahayan. Ang tindi ng pinsala, nagkakaawa yung mga taong nasalanta sa bagyo na yan. Sa totoo lang, nagkakasama talaga ng loob. Lalo na, nakakita natin sa social media, sa media, at sa mga balita sa radyo, ang katiwalian ng mga flood control at iba pa. Tapos yung epekto, nandyan na, nakakita natin. Ang masakit, ang nadudusa, taong bayan yung natamaan. Nagkakaawa. Hindi kaya sila makonsensya dyan? Hindi lang ari-arian ang nawawala, pati buhay. Bago ko ipagpatuloy yung munting video natin mga tropa, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana suportahan ninyo yung munting channel natin sa pagkalimbang ng notification bell at saka sa subscribe button. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin. Napakalaki yung halaga nga na-involve sa katiwalian. Ang problema, kakarinig natin sa balita, trilyon yung halaga ang lumabas ghost project. Paano yan? Kaya yan na, lumabas na ang resulta. Yan yung kasabihan, magtanom ka ng hangin, bagyo ang anihin. Ang tanong dyan, paano na lang kung mayroon na namang panibagong bagyo? Yun ang tanong dyan, mayroon na namang panibagong baha nga malalakas. Hanggang kailan tayo palaging ganyan na lang? Ang malaking problema, sa totoo lang, yung mamamayan, ng ordinaryo, lalo na yung mga mahihirap. Pagka makarinig ng balita sa radyo nga mayroong parating na bagyo, anong isipin? Pobya. Dagdagan pa, nga ang kabundukan, hindi naman lahat, maraming pinotol na kahoy, nakalbo na, yung iba, ginawa pang mining, gipang bungkal pa. Pagka ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, putol ng niyog o kahoy, kahit sarili niyang tanim na sariling lupa, anong kailangan? Permit, pahirapan pa. Pero bakit yung mga kabundukan, nangakalbo dyan, nag-mining pa? Bakit walang kahirap-hirap yan? Kung ang namumuno talaga, magserbisyo lang talaga sa bayan, sa taong bayan, palagay ko, ang Pilipinas hindi magaganyan. Sa totoo lang, yun nga lang, ang daming hindi magandang nangyari sa ating bayan. Lalo na pagdating sa pera, yan ang totoo dyan. Dahil nakikita natin, no? Hindi lang kalikasan ang nagpakita ng ebidensya, pati social media at media, kahit sa radyo. Maraming katunayan talaga nga wala sa ayos ang pamaraan. Hindi ko linalahat, meron pa rin matitino nga nagserbisyo sa bayan, nakaupo sa gobyerno nga nagserbisyo sa bayan. Pero, aminin man natin at saka hindi, marami din nga nakaupo sa gobyerno nga hindi totoong nagserbisyo sa bayan. Parang asong walang kabusugan, yan ang totoo dyan. Hindi yan salita o bintang pamumulitika. Kita naman natin yan ngayon, no? Hindi naman kapanipaniwala yung mga pinagagawa ng iba dyan. Puro pamulitika, puro drama. Ang daming nangyari nga hindi maganda, kailangan ng tulong, pero pinabayaan. Yung uunahin sana nga kailangan, lalo na sa investigasyon ng flood control, parang mang ewan. Sana wag makalimutan. Doon tuloy pumupunta sa iba nga investigasyon nga hindi man na kailangan pa, pwede namang ipahuli kung totoosin lang. Pero ang nangyari, yung dapat mauna, ipahuli. Yung dapat mahuli, yun ang ipauna. Anong tawag dyan? Di ba kadramahan? O maaring pamulitika lang?
Bago tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming salamat sa panonood ninyo at saka sa suporta. Mabuhay tayong lahat at bye-bye.